unang-una, ang inyo pong opinion at reaction po, ano, Sir Jason, dito po sa pag-uumpisa na ipinatupad po nitong araw, December 5, ng Department of Agriculture dito po, ano, sa maximum sa adjusted retail price o MSRP sa mga karneng baboy na eto napapanahon ngayon pong December holiday season. Opo, yan po ay matagal na nating request actually sa industry dahil for the past 3 months po ay bagsak yung farm gate ng ating mga hog raisers. This week, lalo pa siyang bumaba sa 170, 160. Kaya talagang kung ating susundin po yung napagkaisahang gastusin hanggang makarating sa palengke yung baboy, dapat nga po nasa 330 lang yung kasim at pigi, 350 yung liempo. Pero ganoon pa man, sinusuportahan natin itong MSRP ngayon ay we're hoping na ito ay talaga pong mapatupad, ma-enforce para makinabang naman yung ating mga mamimili sa napakamurang presyo ngayon ng live hogs, ano, yung mismong presyo ng ating mga hog raisers sa farm gate. Okay po. Ano pong pinagkaiba nito, Sir Jason, ano, doon sa natatandaan natin, unang nagpatupad din ng MSRP po this year, at tama po nung March, nagpatupad na rin po noon ng MSRP sa baboy. May difference po ba yun sa ngayon or same lang po ito, sir? Malaki po yung pagkakaiba dahil nung panahon ng Marso, no, Abril, bago mag-election, talagang mataas po yung gastos ng ating mga hog raisers. Umaabot yung ating gastos sa 220 at talaga ang kuha sa farm gate at that time nasa 250, 240. Malaki po ang diferensya, almost 80 pesos ano, to 90 pesos. Kaya tama po yung pag-impose ko yan dahil ay dapat po maramdaman naman ng ating mga mamimili yung napakamura pong kuha sa ating mga farmers at ito ay directly natin kin-attribute sa dagsa po na murang imported na baboy. Kung nung mga nakaramban pansin natin yung pagkalugi ng ating mga rice farmers dahil sa pagdagsa ng murang imported na bigas. Ngayon po sa industriya ng pagbababoy and even po sa pagmamanok, dagsa po yung murang imported kaya apektado po talaga ang farm gate price ng pareho po ang baboy at manok. Okay po. So, eto sa MSRP sa ngayon po, ano, Sir Jason, kasi na-mention nyo nga po may pagkakaiba dun sa nag-implementation po nung March, ano, this year. Magkano po yung aasahan sa ngayon na magiging maximum suggested retail price po ng mga consumer pagdating po sa karneng baboy po? Ang itinakda po ng DA ay 350 kung kasim at pigi, 370 sa liempo. Ang sinasabi nga natin, po pwede pa sanang ibaba ano, ng hanggang 20-30 pesos. Pero okay na po tayo dyan. Ang importante po ay mapakinabangan naman ng ating mga consumers yung murang imported kasi po talaga ang problema natin. Ang landed cost po ng mga pumapasok ngayon ay nasa 200 lang, ano? Kayang ibenta nila sa 250 hanggang 300. Yung 330 po na MSRP ay kung baga maluwag na tayo dun sa mga importers, sa traders, and even itong mga local biyaheros natin, ano, at mga nagbebenta po sa mga palengke at sa mga talipapa na dapat kikita na sila sa presyong 350 at 370. Huwag na po sanang paabotin sa 400 dahil talagang sobra-sobra na po ang presyo pag umabot pa sa 400. Okay po. At yung presyo po na yon sa tingin niyo naman po, Sir Jason, ay reasonable naman po sa ngayon, sir? Lalo po at magiging mataas yung demand nitong holiday season po. Opo, reasonable. In fact, maluwag po yan. Mas malaki na po kami na kinikita. Yung sa demand, Miss Mara, hindi tayo natatakot sa tataas ng demand. In fact, ang problema po talaga natin dahil sa mahal ng presyo ng baboy, ang ating mga mamimili po ay talagang imbis na dati-rati ay 4-5 kilo kung bumili kada linggo, ngayon ay nasa 2-3 kilo na lang. And even po yung mga vendors natin, dati 3 ulo, 2 ulo, nakakabenta sila no, sa maghapon. Ngayon po, 1 ulo lang ay hirap na hirap sila. Ibig sabihin, sa isang buong baboy, hirap silang makabenta po dahil nga mahal po ang presyo ng baboy. Kaya kahit po mataas talaga ang demand magpapasko, kapos po sa budget ang ating karaniwang mamimili. Kaya hindi rin po talaga tayo na worry ano, na magkakaproblema tayo sa supply, sa stocks.
kahit Mm. po tumaas pa ang demand.